Okay guys, tanong ng mga karamihan na sushi chef sa Pilipinas, bakit nga daw kapag nagkakati sila ng salmon ay nagbibitak-bitak ang kanyang mga laman? Heto nga pala yung part 2 ng video. Para malaman natin, panoorin nyo to. Okay guys, ito na yung salmon. So, babalutin natin ng maigi. Pagkatapos ilalagay natin sa abatitore o yung tinatawag nilang blast chiller. So, yung salmon na ito guys, so I think nahuli ito wala pang 2 araw. Ganito ang klase ng salmon kapag sariwang-sariwa. Wala pang 24 oras mula pagkahuli. Makikita nyo rito sa palikpik niya is transparent pa rin. Tsaka yung consistent niya, medyo matigas pa rin. So, okay pa siya. Hindi ako tumitingin ng hasang eh. Tinitignan ko yung itsura. Yung kaliskis, base sa aking experience dahil isa ako sa mangingisda, alam ko yung sariwa at hindi. So dahil napakadaming tanong ng mga nandyan sa Pilipinas, bakit yung salmon namin magkaiba, yung consistent, ba't ganon, nawawasak pagka kinakat namin. So actually, pag dumarating na talaga dyan is frozen siya. So yun nga, may mga alam na akong dahilan kung bakit nga ganon yung isda pagka galing sa freezer, tapos itutoad, tapos ikakat. So I think magkaiba talaga. So in the end of this video, doon yung malalaman yung mga dahilan. So balutin na natin siya. Okay guys, ito na yung ating salmon. So, na-toad ko siya ng 36 hours, isa't kalahating araw. Pag magto-toad kayo ng salmon guys na galing sa freezer, huwag nyong ilalagay sa room temperature. Iiwan nyo lang siya sa loob ng chiller. Kasi mag-iiba ang consistent ng isda kapag sa labas natin siya tinutoad. Okay? Buksan natin guys. Actually, hindi pa siya totally toad. Sinadya kong gawin yung medyo frozen pa siya. I think magandang ikat yung isda na medyo matigas pa konti. Hindi naman totally matigas. Kayang-kaya ng ikat ng knife yun. Okay? Make sure na yung Yanagiba knife natin is na-sharpen siya ng maayos. Kasi baka yun yung dahilan kaya yung salmon natin na sinasabi ng mga iba nagbibitak-bitak. So baka yung knife nyo hindi siya matalim. So kailangan yung i-sharpen ng mabuti. Okay? Okay guys, start na natin ikat yung isda. So, di ba? Kung pansin nyo, medyo matigas pa talaga. Oh. Mas maganda siguro yung ganito pa, yung medyo matigas para talagang solid. Pero pagka na-toad, sobrang toad na ito, yun yung tendency na magbibitak-bitak. Kaya I recommend na ikat nyo konti nang hindi pa siya gaano malambot. Okay? Ang pangit lang kapag nagkakat tayo ng frozen isda, nasisira naman yung blade ng knife. So, anong choice natin doon? I-sharpen na lang na ulit natin, di ba? So, tabi muna natin ito. Tanggalan natin ulit ng laman nito, pang tartar natin.
Okay guys, heto na nga yung mga nakat natin. Totally toad na siya. So ikakat naman natin siya pang sashimi. Gaya ng nakikita nyo guys. Ayan, buong buo pa rin yung laman niya. So gaya ng sinabi ko nung una, ikat nyo siya ng medyo frozen pa siya. So natoad ko siya ng 36 hours, isa't kalahating araw na nasa fridge. At gaya na nakikita nyo, buong buo yung laman niya. At siguraduhin nyong matalim na matalim ang inyong kutsilyo. Dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit nawawasak ang ating salmon. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana may mga natutunan kayo. At kung may mga tanong kayo at may mga gusto kayong ipagawa, mag-comment lang kayo at gagawin natin. Huwag nyo sanang kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At para naman ganahan ako mag-upload ng mga video na kagaya nito. Again, salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong video. God bless po.